Hello, so ito yung reading natin for Virgo, summarizing Venus, Jupiter, Virgo, take only what resonates. Let's start your reading. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe guys, pa-subscribe na lang. Madam, space P, space pa sa dulo, yan yung ating Facebook page. Diyan ka pwede mag-inquire ng personal reading. You do have the Tower. Okay. The Tower and the Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Major Arcana, the Tower. I feel like yung iba sa inyo, pwedeng you're losing interest or love. Or nawawala yung pagmamahal mo sa isang tao ngayon. Or pwede nag-end na nga eh. And we do have the Page of Pentacles. Maybe in the past, masyado ka naging immature pagdating dito sa particular connection or relationship na to. No. And yeah. I see a lot of immaturity here sa side mo. Ngayon, pwedeng kasi naging mature ka na, alam mo na kung ano yung tama sa mali. So, medyo nawalan ka na ng interest dito sa taong ito. So, person na kakonect mo, ano naman yung kanyang energy? The Queen of Swords. Pagpasensya mo na guys, medyo maingay yung aso sa labas. Sa kapitbahay yata yun. Wait lang po. Yan. Okay, so with the King of Swords and the Temperance, meron tayong soulmate connection na kukuha dito, the High Priestess, the Four of Swords. Pero wala lang tong ginagawa ngayon, no? Or pwedeng hindi siya nakikipag-connect masyado sa'yo. Parang wala siyang pakialam. Pero with the King of Swords, I feel like nagiging mature lang din siya sa connection. And this could be a person in the past, pero naghihintay pa rin siya. Yung iba, this could be a twin flame connection. I'm seeing number 1111. So, pwedeng twin flame connection to. So, ngayon, medyo nagiging, alam mo yun, yung parang, ano lang siya, professional. Hindi niya masyadong iniisip to, so on and so forth. And, kuno-kuno na parang wala siyang pakialam. Pero, I feel like this person is, yun nga, may something pa rin sa kanya at naghihintay pa rin siya sa'yo. Lalo na yung mga twin flame connection, guys. So, ano yung emotion niyo sa isa't isa? Page of Swords, okay. Queen of Pentacles. Emotion niyo sa isa't isa. Okay. The Magician is here, Major Arcana. The Seven of Pentacles. Tapos meron tayo dito, Two of Wands. Okay. Knight of Swords. Three of Wands, Three of Swords. Oh. Iba sa inyo, pwedeng may third party situation na involved dito. Maybe someone here is involved sa isa pang relationship. Yeah. And yung emotion mo, Page of Swords, Queen of Pentacles. For now kasi, hindi mo alam kung ano pa ba dapat maramdaman. Like, sabihin na nating with the Page of Swords, medyo nagiging immature ka na naman din ulit. In a way na hindi mo, pagdating sa connection ninyo maybe wala ka kasi masyadong idea regarding sa person na to. So, kaya, hindi man immature, but rather hindi mo rin alam kung anong dapat maramdaman sa kanya, anong dapat i-expect sa kanya. So, with the Queen of Pentacles, I'm feeling like you're focusing sa iyong career, maybe business, yung iba.
Mhm. I don't know if you're this person na ikaw mahilig kang manggupit ng buhok mo. Okay? Or you know how to cut people's hair. Ganyan. Maybe that's one of your talent, maggupit ng buhok. Or ikaw yung nagugupit ng buhok mo. Kahit hindi literal na buhok, buong buhok, kahit bangs lang, ganon. Maybe ikaw yung ganong klaseng tao. But anyway, kahit kung hindi ikaw yun, okay lang. Bigay mo sa iba wag mo kunin yung part na yun. And the Page of Swords, yeah. Hindi mo alam kung paano mo i-handle yung emotion mo sa person na to. Kasi nga, una sa lahat, pwedeng wala ka namang masyadong idea. Lalo na with the Magician, no? The Magician is, nakukuha natin na nagiging interesado yung buhay niya kapag nandyan ka. Ikaw yung nagbibigay ng enjoyment. Ganon ka rin naman sa kanya. Like, pwede nagkakaroon ka rin ng improvement pag nandyan siya and vice versa. I mean, can you see the picture? Match kayo na itong taong to eh. The person is the magician. Yan, literal na magikero yan. And you know, ang mga magikero, um, mahilig sila sa mga tricks or may mga alam sila mga tricks, especially yung favorite tricks na nagawin nila is yung may kinalaman sa rabbit or bunny, ano. And look at this person here sa side mo wearing this bunny suit. So, it feels like pareho kayo, you match each other, pareho kayo nagmamatch sa isa't isa. Nagko-complement. At saka pag pinagsama kayo, talagang mas na-enjoy or mas nagiging productive, nagiging mas maganda yung kinalalabasan ng buhay ninyo or ng connection ninyo. You do have here the Seven of Pentacles. This person is thinking of you. Iniisip ka niya. And I feel like meron siyang plano. Pwedeng may kinalaman to sa pagta-travel. The over the Knight of Swords. This is a travel card or, yeah. Especially dito sa Three of Wands, meron tayong nakikita ditong aeroplano. So, this could be a long distance travel. So, itong person na to parang nag-iipon or nag-iisip siya na mag-travel pupunta sa'yo. Three of Swords. I feel like if there's a third party na involved sa connection ninyo, kahit sa side, lalo na kung sa side niya, no? You over the Three of Swords. I feel like kahit may third party na involved, this person is going to buy you something like maybe a special something, gift, ganyan. With the Four of Pentacles, pinag-iipunan niya to. So, for now, pwedeng ang mas pinag-iipunan niya muna is pagpa-travel. And once na siya ay makapag-travel, there's this particular thing na gusto niyang ibigay sa'yo, pero parang gusto niya pag-ipunan muna yung bagay niya bago niya ibigay or bilhin sa'yo. Nagpaplano tong taon to. So, kahit may third party, and I feel like against yung third party situation kasi it feels like secretive ang energy eh. So, may bibilin siya sa yung gamit pero pasikreto doon sa person na kakonect niya. Yung iba sa inyo, you have already moved on. Naka-move on ka na. Maybe yung love, kasi the Ace of Cups, nandyan pa rin. So, parang ito unconditional love para sa iba. So, andyan yung love mo para sa kanya. Pero hindi naman ibig sabihin magmumukmuk ka na lang sa isang tabi at mag-iisip na lang ng may kinalaman sa connection ninyo. Of course, you have to live your own life and that's what you're doing right now. Yung iba nga, sabi ko nga doon sa unang reading pa lang, pwedeng na-fall out of love. Pero yung iba, pwedeng nandun pa rin naman yung love. It's just that it doesn't matter anymore. You know what I mean? Yung alam mong mahal mo yung tao, pero parang okay na lang. 'Di ba? Parang hindi na ito mahalaga sa ngayon. Feelings are feelings, pero kaya nga with the Page of Swords, parang medyo nagiging immature kapag dating sa emotions mo. Kasi nga parang nandun yung maybe hindi mo siya alam kung paano ipaprocess, ano ba dapat maramdaman ngayon. Especially wala ngang ni-ho dito sa person na to or wala siyang sinasabi or connect sa'yo whatsoever. So, parang ikaw yung
alam mo yon, nag-focus ka na lang sa reality. In the future, you over the Seven of Swords, the Nine of Swords, the Hierophant. Okay. Ace of Wands, Four of Wands. Okay. Death card also. Ano to nakita tayo dito ng ending with the death card. Pero ito, ending ito kasi with the Hierophant. Tapos na yung lesson na dapat mong matutunan sa bagay na to. Nakita tayo ng pag-iwas, paglayo, with the Nine of Swords. Parang problema to, stress. So, this could be yung umiiwas or lumalayo sa bagay na nagbibigay ng stress sa'yo. This could be bagay, sitwasyon, or person na ayaw mo na kasi nakaka-stress naman talaga. Nakakapagod. So, with the Ace of Wands, nakafocus ka na sa new beginning dito. And I feel like in the near future, may magbibigay ng bagong opportunity or bagong way para kumita ka ulit. It could be sideline para sa iba. Yung iba, new career, new work. Yung iba, sideline na dadating sa buhay mo in the near future. And very promising tong new beginning na to kasi with the Four of Wands, pwedeng ito magbigay ng stability sa'yo. So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.